dayo eh. Taguig, nakita ko yung mga address eh. Taguig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Quezon City. May may nag-organize eh. Inaalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese. May isa naman, lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin ngayon. Andyan yung arson, andyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunodin yung palasyo, is a seditious act in itself. Mga terorista sa protesta, ang mga nanggulo pananagutin ng gobyerno. Inaalam na rin kung sino ang nagpondo. Ang mga mastermind umano, 3 PDP laban stalwart at dating congressman. Pero ang kaguluhan hindi lang sa lansangan. 19 government websites din ang inatake at tulad ng mga rioter. Terorista na rin ang bansag sa mga hacker. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilonggo, maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Mga nag-riot sa Maynila, pinondohan umano ng isang dating politiko at isang abogado. Ang mga rioter, tinarget daw sunugin ang Malacanang. Interior Secretary John Vic Remulla tinawag na mga terorista ang mga nanggulo sa Maynila. Mga magulang naman ng mga naaresto sumugod sa MPD. Inciting to sedition, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson pinaiimbestigahan ng Malacanang dahil sa pag-udyok sa mga kabataan. PBBM handa umanong magpaimbestiga sa ICI. Kasunod ito ng ulat ng PCIJ na siya'y tumanggap ng campaign donation mula sa isang kontraktor. Super Typhoon Nando nananalasa sa Northern Luzon, libu-libong katao lumikas. At Sofia La Forteza ng Cat's Eye, suportado ang protesta kontra korupsyon. Catherine Bernardo, binabash naman dahil sa pananahimik. Isang dating politiko at isang abogado ang nagpondo umano sa mga rioters sa Ayala Bridge at Mendiola sa Maynila kahapon. Iniimbestigahan na ng mga otoridad itong impormasyon ayon kay Manila Mayor Isko Moreno. Hindi rin daw palalagpasin ni Moreno ang ginawang paninira sa kanyang lungsod. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Wasak na labi ng isang motel, mga dinding at pintuang puno ng vandalism, at mga bubog at debris na nagkalat sa kalsada. Milyong pisong halaga ng public at private property na winasak ang sumalubong kay Mayor Isko Moreno matapos ang riot na nangyari sa Ayala Bridge at Mendiola nitong linggo. Banta ng alkalde, babayaran ng mga nahuling rioter ang gastos ng kanilang mga nasira. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Ayon kay Yorme, may nag-assemble raw sa mga tumulong sa kanyang lungsod na tila baga walang takot na nakipambuno sa mga pulis. Mga dayo eh. Taguig, nakita ko yung mga address eh. Taguig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Quezon City. May nag-organize eh.
Inaalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese, may isa naman lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin ngayon. Sa kabila nito, papayagan pa rin daw ng LGU ang mga magsasagawa ng protesta sa Maynila. Pero But they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto nyo ng gobyernong matino? Ba't yung sinira yung property ng gobyerno? lampas 100 katawang kumpirmadong naaresto ng Manila Police District bunsod ng riot. Ang ibang menor de edad nasa kustodiya na ng Manila DSWD. Higit 100 ding bata ang nahuli ng mga otoridad sa Maynila dahil sa paglabag sa 10 p.m. to 4 a.m. curfew. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Ayon naman sa source ng Politico.com, 3 stalwarts ng PDP laban at isang dating Manila congressman ang mastermind umano ng riot. Kabilang daw dito si former Executive Secretary Vic Rodriguez at Attorney Ferdinand Topacio na siyang spokesperson ng PDP laban sa impeachment trial ni VP Sara. Sangkot din umano sa riot ang pinuno ng NCR chapter ng partido na si dating Manila City Administrator Bernie Ang at si former Congressman Harry Angping. Mga terorista, yan ang bansag ng gobyerno sa mga nag-riot sa Maynila. Target daw nilang bombahin ang EDSA People Power Monument o kaya ang Luneta. Tinangka rin daw nilang lusubin at sunugin ang Malacanang. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. We will label them as terrorists. And as far as sedition, pwede namin ini-charge sa kanila if we prove it already. Tinukoy ni Interior Secretary John Vic Remulla na local terrorist group ang mga nag-riot sa September 21 anti-corruption rally sa Ayala Bridge at Mendiola. Wala pa silang hawak na eksaktong halaga ng mga pinsala pero 2 motorsiklo at 1 van daw ang sinunog. At tinangay din umano ng grupo ang cash vault ng isang motel sa Recto Avenue. Ipinagpapasalamat na lang ni Remulla na hindi sa People Power Monument sa EDSA nangyari ang gulo. Our biggest fear was that there would be instigation there. Buti na lang sa Mendiola nangyari at mas nakocontain namin yung situation. 216 na individual ang naaresto ng PNP. 89 sa kanila, mga menor de edad. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang mga kasong posibleng isampa sa kanila. Kabilang daw dito ang sedition at paglabag sa Anti-Terrorism Act. Andyan yung arson, andyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunugin yung palasyo, is a seditious act in itself. It will be a result of the continuing investigation as yung ebidensya po ay tinitignan natin. So that's why maybe it can lead to terrorism or violation of the Anti-Terrorism Act. Tinukoy naman ng Manila Police District ang grupo bilang hip-hop gangsters, batay sa account ng naarestong mga individual. Ayon pa kay MPD spokesperson Philip Ines, naimpluwensyahan daw ang mga ito ng isang rapper online, bagay na kanila na ring iniimbestigahan. Sa ngayon po, hindi ko muna po paaring banggitin sa inyo. Kayo naman po makikita niyo yan doon po sa pag-explore nyo ng social media. May makikita po kayong mga posting doon. Hayaan muna natin po na magkaroon po kami ng pag-iimbestiga. Batay sa impormasyong natanggap ng Billionaire News Channel, isa sa mga lumulutang na pasimuno umano sa riot ay isang Aldrin Kitsune. Binisita namin ang social media page niya. Sinisikap pa naming kunin ang kanyang panig pero sa isang post, tinanggi niyang sa grupo nila nagsimula ang riot. Anya, isang grupo ng kabataan ang nagdala ng gulo. Bayad daw ang mga ito at sumulpot sa Mendiola lulan ng L300 na van. Samantala, nasa kustodiya ng MPD ang mga individual na inaresto habang gumugulong ang investigasyon. Sa kabila naman ng gulo, giit ng PNP, generally peaceful ang malawakang kilos protesta. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Binabatikos ngayon ang Manila Police District dahil sa umano'y arbitrary arrest ng mga kabataan na pinaghihinalaang sangkot sa riot sa Maynila kahapon. Hindi pa rin daw sila nakakausap ng kanilang mga magulang. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor, live mula sa MPD. Pierre, kumusta ang sitwasyon dyan?
Willard, sumugod dito sa Manila Police District ang mga magulang na mga naarestong kabataan sa gitna ng riot sa Menjola at sa Ayala Bridge sa kasagsagan ng kilos protesta laban sa korupsyon. Ayon sa mga magulang, hindi pa nila nakikita o nakakausap ang kanilang mga kaanak simula pa kagabi. Ang arestado kahapon, 127 dito ay adults, habang 89 ay minors at 24 sa mga ito ay below 12 years old. Ayon sa mga pamilya ng mga naaresto, hindi pa sila sigurado kung nasa kustudiya nga talaga ng pulis ang kanilang anak o kaanak dahil sinabi lang daw sa kanila na nasa loob pero hindi pa nila nakikita o nakakausap. Ayon kay Ginang Aguirre, ang anak niyang si Samuel na grade 11 ay hindi nagpaalam na sasali sa protesta. May tumawag lang daw sa kanya na nasa MPD ang kanyang anak. Iba ang pinagpaalam niya sa kanya. So wala na yung phone sa kanya? Wala. Nilikom daw ilagay sa isang box. Ganon din ang kaso ni Ruby Magno. Sumama lang daw sa barkada ang 15 anyos na anak. Nabigyan ko lang siya ng barya, 25 pesos. And yun, hindi na nakauwi. Ayon sa MPD, kasalukuyan pang iniimbestigahan ang pangyayari at may proseso pang pagdadaanan. Hindi pa raw masasabi kung kailan makakausap o makikita ang mga naaresto. Dumaan si ACT Teachers Representative Antonio Tino sa MPD para makita ang sitwasyon ng mga magulang sa labas ng gate. Sinabi niyang may nalalabag ng karapatang pantao ang PNP dahil sa hindi pagpayag na makausap ang mga naarestong mga kabataan. Panawagan natin, palayain lahat ng mga kabataang inaresto. Bandang alas 3 ng hapon kanina, dumating naman ang grupong Gabriela dito sa MPD. Kinukundina din nila ang sa palagay nila ay pagmamalabis ng police force at arbitrary arrest sa mga kabataan sa gitna ng riot. Tingin natin, hindi dapat nangyayari yung ganito, yung arbitrary arrest, no, sa mga nananawagan ng hustisya para i-pressure yung PNP na makausap yung kanilang yung magulang ng mga bata. Willard, karamihan sa mga magulang kiniklaim nila na ang kanilang mga kaanak, mga anak ay sa pilitang inaresto ng walang kasalanan o kaya ay nadamay lamang. Giit naman ng PNP na kakasuhan ang mga mapapatunayang may kinalaman sa riot. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa raw ang napapabalitang binayaran ang mga sangkot sa riot. Willard. Pierre, may napansin ka bang kasamang mga abogado itong mga magulang o may mga nagpresenta kayang mga volunteer lawyers para katawanin itong mga minor de edad at least? Yes, Willard, meron ng mga abogado ang mga naarestong mga kabataan at hinihintay pa kung ano ang mangyayari sa kasong ito. Alright, maraming salamat sa iyo, Pierre Pastor. Nag-uulat ng live mula sa Manila Police District. Di tulad ng sa Ayala Bridge at Mendiola sa Maynila, naging mapayapa ang Pray for the Philippines rally sa Davao City. Bukod sa panawagan kontra korupsyon, nais ng mga rallyista na mapauwi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Nagsimula ang rally sa Davao City sa misa ng San Pedro Cathedral kung saan hinain ng isang malaking litson buhaya. Pinagsaluhan din ng isang 16 feet na hugis buhaya. Buhaya kasi ang simbolo ng mga nasa pwesto na nanamantala at nagpapasa sa kaban ng bayan. Present din si Senator Bongo na kilalang malapit sa pamilya Duterte. Aniya, posibleng magpatuloy ang kilos protesta hanggat hindi pa malinaw ang investigasyon sa flood control scandal. Habang hindi po natutumbok yung mastermind, yung mga buhaya at yung nagpapalaki sa mga buhaya, importante rito, managot po yung dapat managot. Dahil pera po ng taong bayan yan, dapat gamitin ito sa mga mahirap. Kawawa po yung Pilipino habang ganito ang gulong. Sa 6 na taon ni former President Duterte, walang gulong ganito. Kasi in control po siya. Pag-ari ng ama ni Senator Go ang CLPG Builders na top contractor para sa government project sa Davao City. Pero ilang beses nang tinanggi ni Go na nakikialam siya sa negosyo nito. Giit naman ng isang rayolista, wala dapat kapatawaran sa nangulimbat ng pera ng taong bayan.
ta dapat mo pasaylo kay kita'y makaluluoy. People, you have to understand kung giunta sa pagbaboy ni Marcos. Tama na. Palitan na. As of this hour, nagkagubot ang lunita ni Dasmag na siya sa Malacañang kay ilahang pugson si Marcos. Wala naman nagugutom dahil sa 100 lechon baka na pinamahagi sa lahat. Maayos din ang pila sa pagkuha nito. Ikaw, tita. First time makakain ako ng baka. Nagsilbi raw itong paalala na makapangyarihan ang panalangin para makamit ang hustisya at makapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Pinagdasal din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang kalusugan at patuloy na miting makauwi sa Davao. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Sumabog naman sa galit ang mga Cebuano ang kanilang sigaw. Pitayin ang mga magnanakaw. Ang detalye sa agenda report ni Mary Ann Uy. Umaga pa lang, naglibot na sa ilang kalsada sa Cebu City ang ilang kabataan at nagtipon sa Colon Street, pondo sa edukasyon at papanagutin ang may sala sa flood control scandal ang sigaw nila. Sa hapon, sa labas ng University of San Carlos, nagkita-kita ang iba't ibang grupo ng kabataan. Pinagdadasina nila ang mga sasakyang tumaan. Ito ang nila ang paraan para malaman nilang hindi sila nag-isa sa panawagang laban ang korupsyon. Alas 4 ng hapon, nagtipon-tipon na ang lahat ng grupo. Kasama na ang mga nag-prayer rally patungong Fuente Osmeña. Pero sa loob na ng rotonda, nag-abot ang tila ba 2 panawagan. Ang isang grupo, ang katapat naman nila, parehong tuta, diktador, pasista! Opsyon buhato, opsyon na kawakan! Presyon! Pitayo na mga kawatan! Ihapong sa sisilik sa mga kawatan! Isang empleyado naman ng Cebu City Library ang tahimik na dumalo. Isa lang ang kanyang mensahe. Ang pondo na 545 billion ay maaari na magpatayo ng higit 8,000 library sa buong Pilipinas. Ang Alumni Association ng University of San Carlos kasama sa Cebu Governor Pambari IV kinondena rin ang laganap na katiwalian ng gobyerno. Stand Alumni Association, join all Filipinos who refuse to accept this rotten system. The people must stand, resist and reclaim what is rightfully ours. Habang may programa sa Fuente, nagtipon din sa Plaza Independencia ang ilang grupo na nananawagang papanagutin ang kasalukuyang administrasyon sa korupsyon. Tinapos nila ang programa sa isang misa. Sa Bohol naman, pawang mga kabataan ang nanguna sa Kilos Bulanon laban sa korupsyon. Nagkaroon ng candle lighting na dinaluhan ni outgoing Tagbilaran Bishop Alberto Uy. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Hindi lang sa Luneta at EDSA bumaha ang demonstrasyon. Nakiisa rin sa panawagan laban sa korupsyon ng mga Pinoy abroad. Kasabay ng anibersaryo ng martial law, nagkasa rin ng kilos protesta sa ilang US cities, kabilang ang Los Angeles, New York at San Francisco. Giit ng mga rallyista, huwag hayaang mamatay ang sigla ng laban. Magkaisa para sa pagkilos at pakikipaglaban tungo sa pagbabago sa anumang dako ng mundo. Malinaw na ang pagtalikod ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa pamilya Marcos. Mula sa pagiging taga-suporta, nais na niyang sipain ang Pangulo sa pwesto. Ang panawagan niya, revolutionary government at special elections. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Matapos puksain ang mga nagpoprotesta sa trillion peso march sa EDSA White Plains kahapon, lumitaw si former Governor Chavez Singson sa At the Forefront ng Billionaire News Channel para ipaalalang kaisa siya ng mga ayaw sa Marcos administration at dapat palitan na raw ito. Ang suggestion ko, it should be a meeting. Tanggalin si BBM, tapos mag-meeting ang military, police, and all the justices, Supreme Court justices, and all the religious organization to form a new government.
So parang revolutionary government Revolutionary yung naisip mo. government. Dapat daw humingi ng tulong mula sa mga nasabing individual. Temporary lang naman daw ito at saka magkakasana ng special election. Habang binabaybay ni Singson ang White Plains Avenue kahapon, hindi nakapagpigil mag-boo at chant ang ilan sa mga nagprotesta habang tinuturo si Singson. Kasabwat ka na mga Burgess! Kapwa ka rin kurakot! Kaya mo lang ito ginagawa kasi hindi ka nakinabang sa administrasyon ni Junior! Paliwanag ni Singson. Suspecha ko baka mga hindi nila alam. Nakalimutan nila, we are on the same side. We are on the same side. We are anti-Marcos. Nagpakain pa raw siya sa isa sa food trucks niya sa Corinthian kahapon. Pero kinuyog ito ng mga nakamask na hindi kilalang lalaki. Kalaunan, bumalik daw sila at humingi ng pasensya dahil binayaran lang daw sila. Natanong niyo ba sino nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro may nag-utos sa kanila na nagmamarasakit sa kanila. Baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. Isa sa mga hamon ngayon ni Singson ang pagtutok sa flood control contracts sa baluarte ng Marcos clan na Ilocos Norte. Marcos back daw kasi Silawag City Mayor Brian Alcid. Pagmamayari raw ni Alcid ang Megapolitan Builders and Construction Supply na nakakuha umano ng 33 projects sa Ilocos Norte na higit 1.8 billion pesos mula 2022. Sinisikap pa naming makakuha ng pahayag mula kay Mayor Alcid. Naninindigan din si Singson na dapat tumigil muna sa pag-aaral ng mga kabataan bilang protesta sa administrasyon. Itong problema natin ito, kailangan na mag-solve dyan yung mga kabataan dahil this is their future. Suggestion ko nga, para hindi sila mapahamak, sa mga eskwelahan sila mag-demonstrate. Sagot ng Malacanang, baka raw maharap sa investigasyon si Singson. Posibleng inciting to sedition kasi ang ginawa niyang pag-udyok sa mga kabataan. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Hindi haharangin ng Malacanang anuman ang ituro ng ebidensya sa flood control scandal. No problem daw kahit tumbukin ito ang Pangulo mismo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Nang sabihin ng Malacanang nakapagsangkot, walang lusot, kasama raw sa pangakong ito ang Pangulo mismo. Kinumpirma ng palasyo ng willing magpaimbestiga si PBBM sakaling silipin ng investigating bodies ang kanyang 2022 Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong nakaraang eleksyon. Sa isang investigative report kasi ng PCIJ, lumabas na ang isa sa top donors ng Pangulo, contractor pala. Ang na-donate sa kanyang kampanya, 20 billion pesos. Gaya ng naungkat na pagtanggap ni dating Senate President Francis Escudero ng 30 million peso donation mula sa Centerways Construction Corporation, maaaring labag ito sa Omnibus Election Code Section 95. Matapang po ang Pangulo at alam po niya ang kanyang ginagawa at kung ano man ang maaari maimbestigahan dito, hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya. Sa ilalim ng batas, prohibited contributions ang anumang manggagaling sa mga may kontrata pa sa gobyerno. Ayon sa PCIJ, tumaas ang awarded contracts sa Rodil Enterprises simula 2023, kung kailan unang nag-aproba ng budget ang Marcos Jr. administration. Zamboanga del Sur base ng Rodil na pag-aari ng isang engineer Rodolfo Hilot Jr. Bukod sa flood control projects, multi-purpose buildings, mga kalsada at mga tulay ang karaniwang proyekto ng kumpanya. By 2024, may sewage treatment contract ng Philippine Ports Authority sa Rodil na nagkakahalaga ng tumataginting na 243.8 million pesos, na mas malaki pa umano sa lahat ng kontrata nito sa DPWH. May resort and sports complex din si Hilot sa Zamboanga del Sur. Sa sumbong sa Pangulo website, may 25 contracts ang Rodil na karamihan ay nasa Lanao del Norte at Cebu. May isa pang contractor sa listahan ng donors ng Pangulo. Bagamat hindi 20 million ang dinonate, lumobo rin ang kita nito sa ilalim ng administrasyon. Pag-aari ito ng isang Jonathan Mayonila Kirante na ang tiyuhin, si Alan Kirante ng QM Builders, ang top 4 contractor na may pinakamaraming flood control projects sa bansa.
Let the COMELEC do its job. Bukas na raw ang Pangulo na sumailalim sa Komisyon kontra Korupsyon na siya rin ang bumuo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess Daman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Billionaire News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante. Super Typhoon Nando nananalasa na sa Northern Luzon. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane at light to moderate naman ang southbound lane. Mahigpit na binabantayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lalawigang tutumbukin ni Super Typhoon Nando. Nakahanda na anya ang lahat ng ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng tulong saan man kailanganin. Ramdam na ang hagupit ni Nando sa Cagayan. Kasama rin ang Babuyan Islands, Batanes at Ilocos Norte sa mga pinag-iingat laban sa malalakas na ulan at hangin pati na rin sa storm surges. Sa Cagayan Valley, libo-libong katao na ang nasa evacuation center dahil sa banta ni Nando. Ramdam na rin dito sa Metro Manila ang epekto ni Nando na sa ngayon ay tinuturing na pinakamalakas na bagyo ngayong 2025. Nasa Pag-asa Headquarters si Paulo Del Rosario para sa weather update. Paulo, ano na ang latest kay Nando? Pinky, kaninang alas 3 ng hapon tuluyan na naglandfall ang Super Typhoon Nando sa Panuitan Island sa may Calayan, Cagayan. At unti-unting itong kumikilos papalayo ng Babuyan Islands. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa baybayin ng Calayan Island sa Calayan, Cagayan kaninang alas 5 ng hapon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 215 km per hour at pagbugso na papalo ng 295 km per hour. Ito ay patuloy na kikilos sa napakanluran sa bilis na 25 km per hour. Ayon sa Pag-asa, nakataas pa rin ang TCWS number 5 o Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa Babuyan Islands kung saan inaasahan ang typhoon force winds na aabot sa hanggang 185 km per hour sa loob ng 12 oras. Signal number 4 naman ang nakataas sa southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, nakataas naman ang signal number 3 sa natitirang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern at central portions ng Apayao at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Sakop ng signal number 2 ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet at northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, northern portion ng La Union as well. Nasa signal number 1 naman ang nakataas sa Quirino, rest of Nueva Vizcaya, rest of Benguet, rest of La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon kabilang ang Polillo Islands. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, inaasahan lalabas ang Philippine Area of Responsibility itong bagyong Nando bukas ng umaga. Bukod sa Super Typhoon Nando, panibagong sama ng panahon ang binabantayan ng Pag-asa. Ito ay huling namataan sa layong 1,480 kilometers east ng northeast ng Mindanao. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo, kahit malayo pa ito sa kalupaan ay makakaapekto ito sa silangang bahagi ng Visayas at Southern Luzon sa mga susunod na araw. Bukas ay inaasahang papasok ng LPA na ito sa Philippine Air Responsibility. Sa mga susunod na araw ay posible na tumaas ang potensyal nito na maging isang bagyo na may pangalan Bagyong Opong. Well, ngayong gabi, patuloy na pagpapaulan sa bansa ang Super Typhoon Nando at ang pinakalakas na hanging habagat. Sa Visayas at Mindanao, asahan pa rin na pulo-pulo ang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dahil sa hanging habagat. Of course, we're now joined by Pag-asa Weather Specialist Shanel Dominguez. Shanel, kanina sinabi ni Pinky na ito ang pinakamalakas na bagyo sa 2025. If I'm not mistaken, ito ang kauna-unahang bagyo sa 2025 na pumasok sa Super Typhoon category. Ano ba ang criteria para sa isang Super Typhoon? Yes po, ito po yung pinakamalakas po natin ngayon po na bagyo. So ito po kasi yung Super Typhoon, umaabot po ng 215 kilometers per hour po yung lakas ng hangin po yung maximum sustained wind. Magkaiba pa po yun sa bugso. Gaya po ng sinabi nyo kanina, umaabot po yung bugso neto ni bagyong si Nando. Bagyong Nando, umaabot po siya ng 295 kilometers per hour po. May mga bagyo ba na makita natin na in comparison sa bagyong Nando po?
Kung makukumpara po natin tong si Bagyong Nando, dito po sa Bagyo pong nakaraan po natin last year po na si Julian. Pero ito po kasi si Julian, naging isang ganap na super typhoon after po niya maglandfall dito po sa may Babuyan Islands din po. Pero kung makukumpara po natin, halos parehas din po sila ng track. Maraming salamat at sa Pag-asa Weather Specialist Janelle Dominguez. Pinky, back to you. Maraming salamat sa iyo, Paolo Del Rosario. Nag-uulat ang live mula po sa Pag-asa. Pararangalan ng PNP ang mga pulis na nasaktan sa riot sa Maynila. Pinabulaanan naman ng DILG na sa hanay ng pulis nag-umpisa ang gulo. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sa tear gas daw nagsimula ang gulong sumiklab sa September 21 anti-corruption rally sa labas ng Malacanang. Yan ang kwento ng mga sugatang pulis na aming nadatnan sa PNP General Hospital sa Camp Crame ngayong araw. Kwento ni Patrolman Alan Christian Rombawa ng Regional Mobile Force Battalion Region 3, hindi niya inaasahan ang gulo sa Mendiola. Under observation siya sa PNP General Hospital dahil sa natamong mild traumatic brain injury matapos tamaan ng bato sa ulo sa gitna ng riot kahapon. Una po yung batuan lang po ng bote ng tubig. Pagkatapos po may parang pumutok na po tapos usok. Doon na po nagkagulo at lahat po ng mga tao. Pagbangon ko po dahil nabasag yung kalasag ko, doon na po ako tinamaan ng bato, sir. Nabasag din ang shield na bitbit ni Patrolman King Francis Luno. Pinaghahampas daw siya ng malaking signage ng mga rallyista. Malalim at malaki ang sugat niya sa kanang braso. Gusto ko lang po nun, bumangon talaga. Nagugulungan na po ako ng mga tao. Hindi tayo magkakalaban. Pare-pares lang po tayong Pilipino. Dalawa sina Rombawa at Luno sa 75 pulis na napaulat na sugatan sa nangyaring gulo sa Ayala Bridge at sa Mendiola. Binisita sila sa ospital ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at pinasalamatan sa dedikasyon sa trabaho. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, mas marami ang mga pulis na seriously injured sa riot kumpara sa mga nagprotesta. Nakakaawa po ang mga pulis natin. Binuhusan ng tubig galing sa kanal. Binato ng hollow block. Binato ng Molotov cocktail. Nasusunog sa tabi nila. Pero ganun pa man, walang ginamit na dahas laban sa mga realista. Pinabulaanan din ni Rimulya ang mga impormasyon na kumakalat sa social media. Anya, walang nagpaputok ng baril at gumamit ng tear gas mula sa hanay ng mga pulis. Pinag-aaralan na ng PNP ang posibleng parangal na igagawad sa mga sugatang kawani. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. At kaugnay pa rin ang riot sa Maynila. Makakausap po natin ngayon si MPD spokesperson, Police Major Philip Ines. Ayan, parang Philippines, pag binasa mo. Philip Ines. Magandang gabi sa inyo, Major Ines. Yes, Ma'am Corina, magandang gabi po at kalmadong gabi po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Beripikado na po ba itong impormasyon na aming natanggap din tungkol sa isang dating politiko at isang abogado na nagpondo umano nito pong mga rioter sa Maynila kahapon? Sa ngayon, Ma'am Corina, isa po sa mga iimbestigahan natin yan at para po malaman natin kung talagang may katotohanan po ito. Pero sa ngayon, Ma'am Corina, wala pa po tayong hawak na ganyang impormasyon sa Manila Police District. Ayun, paano po ninyo matutukoy? Meron na po ba kayong mga lead kung sino po ang mastermind niyan? Yan po yung isa sa mga titignan natin na Ma'am Corina. Ang sa atin po dito, meron na lang po tayong mga nahuli na nakita po talaga nating hayagang lumabag sa batas at nasa kustudiya po ngayon sila ng Manila Police District. Sa ganito po bang pagkakataon, sir, wala po bang paraan para malaman? Halimbawa, yung mga sasakyan, merong mga detectors pag dumadaan po sa checkpoint. Sa ganito pong pagkakataon, labag po ba sa batas kung kakapkapan ng ang mga nagrarally o wala po bang detector para malaman kung meron po silang mga dalang nakapipinsalang mga material?
Ma'am Corina, matagal na po yung panawagan natin dito sa ating mga kababayan na magtitipon po dito sa may Luneta kung saan nga po sinabi po natin sa kanila na papayagan po natin sila at wala pong pagpigil sa ating parte kung saan po malaya po nila may papayag yung kanilang mga saloobin. At maganda naman po yung naging kaganapan dito sa Luneta. Meron lang po talagang grupo dito na mas pinili pong manggulo, manakit at sumira po ng mga kagamitang publiko at pribado po. So there's no way of finding out whether a group is in possession of such materials na maaari po sanang mas marami pang namatay. Ma'am Corina, unang-una po, tinitignan din po natin yung karapatan ng ating mga kababayan sa mga ganyang pagkakataon po. Nakiusap naman po tayo sa kanila na magkaroon lang po ng maayos na pagtitipon. Wala po itong mangyayari kahit anong pagpigil sa atin. Maximum tolerance po yung ating gagawin. At kung kaya po nakita naman nyo po na naging maganda naman po yung activities dito sa Luneta. Nagkataon lang po talaga na may mga grupo po dito na talagang sabi natin hindi natin alam kung ano po pumasok sa kanilang mga isip at nagawa po nila ito. Okay, for the very first time, if I'm correct, nag-lockdown ang Malacanang. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, parang hindi naman po nangyari yon, ano? Ano po ba yung alam po ninyong target umano ng mga rioter? Ma'am, wala po tayong lockdown na gano'n. Ginagawa lang po natin yung ating pong basic security measures lang po. At yun naman po yung ginawa ng inyong kapulisan. Sapat naman po yung ating mga pulis na nakalatag dito sa area po natin sa lungsod ng Maynila kung saan mahigit 2,000 po ito. Meron po tayo sa Luneta at sa US Embassy, kasama na rin po yung Mindiola. At yan po sa may area po ng malapit po sa may Ayala Bridge. Ang sa atin lang po dito, yung ating pong pinatupad dito na maximum tolerance, yung pinakamataas na pagtitipi, Ma'am Corina. Okay. Ilang menor de edad po sa ngayon, Major, ang nasa kustudiya pa ng MPD? At bakit daw hindi pa daw sila nakakausap ng kanilang mga magulang? Ma'am, sa ngayon yung huling bulletin po natin dito, out of 216, meron po ditong 91 na mga minors. Ito pong mga minors na ito, ay nasa pangangalaga po ito ng ating pong Women and Children Protection Section. Kasama na rin po natin yung taga-DSWD dito. At kailangan lang po natin malaman dito yung tinatawag natin na discernment nila. Kung malalaman po natin, lalabas po doon sa intervention na talaga pong meron po silang discernment at alam po nila yung ginagawa nila, mananagot po sila sa batas. Nasa proseso pa po tayo, Ma'am Corina, at lahat po yan ay iniimbestigahan po ngayon. At bibigyan naman po sila o binibigyan naman po sila ng representasyon tulad po ng mga abogado. Yes po, at yun naman po ang ginagawa ng Manila Police District kung saan po nirerespeto po natin yung karapatan ng bawat isa. Ayan. Okay. Marami po salamat sa inyo. Kausap po natin si Major Ines ng MPD. Thank you po. Samantala, patama but make it artistic. Tila yan ang tema ng regalong kanta ni VP Sara sa dating katambal na si PBBM. At ang lyrics, pahiwatig umano sa kapalpakan ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Ito ang handog na kanta ni VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Anya, regalo niya ito sa katatapos lang nakaarawan ng Pangulo noong September 13. Sinulat ko ito na mga 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Ang lyrics ng kanta, tila nagpapahiwatig ng estado ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni PBBM.
Inawit ito ni VP Sara sa harap ng Filipino community sa Tokyo, Japan, kung saan sinabayan din siya ng mga ito. Ibinatong sa ating buto, itinago sa kasinungalingan, hayaan natin pinagpalit sa ito. At muli niya rin itong kinanta sa pagpunta niya naman sa Filipino community sa Nagoya. Hindi siya tapat sa kanyang mga dapat gawin. Unang-una, hindi na nga niya alam kung ano gagawin. Kinumpara niya rin ang pag-aresto sa kanyang ama na si FPRRD sa pagpapauwi kay Ako Bicol Portales Representative Zaldico, na dawit din sa flood control scandal. Bakit hindi nila mapapalik si Zaldico sa Pilipinas? At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives si Martin Romualdez? Matatanda ang binawi na ng Kamara ang travel authority ni Ko na nasa Amerika umano para sa medical treatment. Pag-uusapan natin ng leadership, especially yung share ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Zaldico. Wala pa raw silang update sa tugon o reaksyon ni Ko, pero hihintayin daw nila ang pag-uwi nito sa bansa sa loob ng 10 araw matapos nitong matanggap ang utos ng Kamara. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Kasabay ng kaliwat kanang kilos protesta kontra korupsyon, ang siyaring pag-alala sa 53rd anniversary ng martial law. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Tunay na demokrasya at kasarinlan ang naging panawagan sa paggunita ng ika-53 anibersaryo ng proklamasyon ng martial law noong panahon ng diktadoryang Marcos. Hindi lang tayo tunay na malaya kung hindi abusado pa ang ating mga kababayan, mga karapatan natin, kalayaan natin, ipaglaban natin. Mahalaga ang kasaysayan, huwag natin kalilimutan. Yan ang ating, we use our past to learn and to wage our path towards the future. Sa gitna ng maingay na isyu ng korupsyon sa bansa ngayon, paalala ni Historian Xiao Chua sa mga Pilipino dahil din sa pakikibaka ng mga tao noong martial law, kaya nagmaliw ang niya'y kadiliman sa bayan, kaya magpatuloy lang daw ang mga Pilipino sa pagpapaalad ng diwang ito. Ginugunita dito ang mga bayani, survivors at mga martyrs ng isang madugong rehimen sa ating kasaysayan, kung saan nagkaroon ng 10 bilyong dolyar na pandarambong at 11,103 verified victims of human rights violations, 70,000 reported human rights violations. Inanunsyo rin ang paglulunsad ng Buhay na Bantayog Project sa November 30. Sa tulong ng Quezon City LGU, patuloy ang rehabilitation sa Memorial Center at paghahanda sa pagbubukas nito sa publiko. Kung mapapansin niyo po, ito pong Inang Bayan at kasama na ang kanyang parke ay magbubukas para maging isang daytime park kung saan sa pang-araw-araw ay maaari nang bisitahin ang Inang Bayan kasama ang plaza nito. At gayon din po ang paglalakad patungo sa ating Wall of Remembrance. Sa pangunguna ng Bantayog ng mga bayani at Buhay ang People Power Network, nakiisa sa komemorasyon ang tinatayang 150 Pilipino na mula sa iba't ibang organisasyon at ilang martial law survivors. 53 taon man na ang nakalipas, hindi pa rin nagbabago ang panawagan nila. Never again and never forget martial law. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. 19 na government websites na hack at na-deface. Susunod yan sa Agenda.
check ulit tayo ngayong rainy Monday sa EDSA Mega Mall naman. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Hindi rin nakaligtas sa banta ang online space sa gitna ng kilos protesta kahapon. Ayon sa DICT, na-hack ang 19 na websites ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi lang sa lansangan may security threat sa gitna ng malawakang demonstrasyon kahapon, kundi maging sa cyberspace din. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, 19 government websites ang nahack at na-deface kahapon. Of the 19 na nabanggit ko na deface, karamihan yun LGUs. 4 yung NGAs or National Government Agencies. Yung mga na-compromise naman sa kanila, like training modules, complaint platform, etc. So, and all of them naayos kaagad. Kasi prior to this weekend, we already have a list of government agencies na nasa target list nila. Kasama ang Anti-Red Tape Authority, Bureau of Customs, Department of Economy, Planning and Development o DepDev at maging DICT sa mga defaced websites kahapon. Pero mabilis din naman naayos ang mga ito at wala raw sensitibong impormasyon ang nakuha ng hackers. Tinitingnan ngayon ng DICT bilang salarin sa likod ng gulo sa Medjola at Recto ang grupong Anonymous Philippines. Ayon kay Secretary Henry Aguda, bukod sa mga abiso na magsuot ng itim na damit at itim na mask, dito rin daw nakakita ang DICT ng search items gaya ng how to make a Molotov. Kahapon, tahimik pa raw ang cyberspace pero nang pumatak ang 3:00 ng hapon, nagsimulang dumami ang internet chatter. Kung mapatunayan po na terrorist yung crime, na terrorism yung crime na nagawa, yung pong nasa mga online, yung mga nag-organisa po sa online, gumamit ng digital platform to result into violence, kasama po sila, hindi ko mawala sila physically doon, hindi sila damay. So damay sila kasi nagsimula po yan, nag-organize sila online . Dahil nagta-translate sa karahasan ng panawagan ng mga hacktivist kung tawagin, terorista raw kung ituring ng gobyerno ang mga ganitong inisyatibo. Bagamat sinabi ni Aguda na hindi iisang tao ang nasa likod ng karahasan kahapon, tila nadulas ito nang mabanggit ng kasarian ng tinuturo nilang person of interest. Well, he's in country. Yun lang siguro. And I think I will defer giving additional information para hindi naman masayang yung investigation process. Kung online demonstration ang pag-uusapan, hindi rin daw ligtas si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa responsibilidad. Tinitingnan kasi ngayon ng Malacanang kung dapat kasuhan ng inciting to sedition ng former Marcos ally dahil kinumbinsi nito ang kabataan na lumiban sa klase at tumayo para sa isang revolusyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kung nagkagulo man sa Maynila kahapon sa Trillion Peso March, ay nagsimula ito sa iba't ibang panig ng payapa. Ito'y nagtapos sa EDSA ng mahinahon naman at maayos habang nag-iwan ng iba't ibang panawagan sa gobyerno ang mga tao. Sa Luneta ay kalat-kalat ang mga tao na may dalang mensahe saan mang panig ka tumingin. Gawing negosyo! Servisyo! Iba-ibang grupo, lumabas na iba-iba din ang agenda at mensahe. Bumabaha na ng mga nagpoprotesta dito sa Luneta sa Maynila na ang sigaw ay tama na, tigilan na daw ang panloloko sa mga Pilipino. Ito ang Trillion Peso March. Palatandaan ngayong September 21 na hindi negosyo ang pagseserbisyo publiko at oras na para kalampagin ang mga kurakot. Isulong ipaglaban! Sa una, tila nagkakaisa naman sa panawagan na mapanagot ang mga mapapatunayan na kurakot ng kabangbayan. Okay, Batman is in the house. Ang tanong natin sa kanya, anong grupo ang kasapi ka? Wala po. Wala. Talagang ganito ka, mag-isa ka lang? Yes po. Ano ang panawagan mo? Panawagan ko ay sa pagbabago. Sa pagbabago ng sistema na bilang isang Batman kasi we're representing justice, which is yun ang kailangan ng tao. Naghanap sila ng hustisya. Kaya I think this is the perfect time for me to go out as Batman para ipakita at hanapin ng justice sa bansa natin.
Naniniwala ka ba na mangyayari talaga yung pagbabago ng sistema? Ito po, isang paraan na to. Pero walang masamang umasa. Manalangin lang tayo na kukuha din natin. Ito naman ang contingency galing Taguig. Hindi daw niya nire-representa yung kanyang eskwelahan kung hindi sa kabuuan ikaw ay isang advocate. Yes po. Advocate ng ano? Good governance advocate po. Good governance advocate. So ano ang ipinaglalaban ngayon dito ng mga kabataan? Ang pinaglalaban po namin ay ang boses namin na marinig po kami ng gobyerno na wakasan na po ang korupsyon. Okay, so nangyayari ngayong mga investigasyon at mga pagsisiwalat, sa palagay mo ba may mangyayari at may makukulong talaga? Dapat po may makulong at dapat po may mangyari. Matagal nang nagpapasakalye si Bayan Representative at dating Congressman Teddy Casino. At narito siya ulit umaasa na maiiba ang kalalabasan ng mga bagong revelasyon ng katiwalian sa mga flood control projects. Marami pong mga pangalan ang lumabas. Madaling magsabi ng mga pangalan. Pero magtataka ka rin, bakit naman nila babanggitin yung mga pangalan na yon? To you, evidence is still important and the trail. Oh yeah. Hindi kaya mahirap yung mga po yun? pangalan, ano yan eh, mga leads yan eh. Oo. At saka dahil sila kung sila yung nakapirma, sila yung contractor, sila yung proponent, natural. Right. Ang challenge dyan, yung paano natin malilink yung mga pera sa ibabaw ng lamesa, kanino nang galing, kanino napunta. Yun ang challenge ng mga investigador. Ito palang daw ang simula ng sunod-sunod na protesta ng mga Pilipino na kinakasa sa iba't ibang panig ng Pilipinas laban sa pangungurakot na nangyayari sa ating pamahalaan. Lahat ng sektor ng lipunan ay nagkakaisa ang layunin na magkaroon na ng liwanag dito sa napakahabang kadiliman dahil sa katiwalian. Habang maaraw noong umaga sa Maynila, bumagsak naman ang ulan noong hapon sa EDSA. Walang umalis habang handa ang iba na mamigay ng mga plastik na kapote. Nabasa ang mga suot, doon na rin nagpatuyo sa katawan. Kung nagkagulo sa ilang bahagi ng Manila, masaya naman ang mga nasa EDSA. Marami ay mga miyembro ng simbahan na namimigay ng pagkain. Nakita-kita ang mga magkakaibigan na matagal nang hindi nagkakatawagan. Pero hindi pa rin nalanta ng ulan ang paghihimagsik ng kalooban ng mga nagpasakalye. At the first time ko pumunta sa rally today, ibang klase talaga yung energy na tinatala ng tao pagkakakas. So lahat ng sambayan ng Pilipino, please, let's voice our concerns. Be the positive change that we want to be. Ang role natin, mga sambayan ng Pilipino, ay mag-level up. Kasi kung hindi tayo magle-level up, palagi na lang ganito, people power 1, 2, 3. Pagkatapos million people march, ngayon naman trillion people march. Pero yung korupsyon, mula 1 million, naging billion, ngayon trillion na. So kung paulit-ulit lang naman ang kaya nating gawin, di ang problema natin, lalala at lalala lang. Ngayon kasama po natin si Ginoong Chel Diokno. Kong, kayo po ba'y may pag-asa na talagang magkakaroon po ng pagbabago? Ay, paglalaban natin yan hanggang sa katapusan. Hindi tayo papayag na walang pananagutan dito sa atin. Matagal nang hinahanap ng sambayan ng Pilipino yan. Okay, nandito rin po tayo pareho noong 1986. So, more than 40 years after, sa palagay po ba ninyo, pagkatapos po nitong mga hearing na ito na nangyayari sa kauna-unahang pagkakataon, may makukulong at may mananagot? We will make sure of it. Kailangan babantayan natin yan hanggang may makulong. At hindi tayo papayag na small fish lang. Kailangan mga big fish ang mapanagot. Si dating Cabinet Secretary ni Pangulong Noynoy Aquino Ging Deles ay veterano na rin sa mga pagpapasakalye para sa pagbabago at pagkontra sa martial law ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bago nagtapos ang gabi sa EDSA ng payapa, si Ferdinand pinaalalahanan ni Deles ang nakababatang Marcos ngayon kung ano ang kahalagahan ng September 21 noon at sa hinaharap. Meron po kayong panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos? Alam nyo, martial law, anniversary of martial law ngayon, no? So it reminds us na yung katiwalian, may deep roots yan at may history yan. Ang panawagan ko, let him be true to his oath, no?
Maraming kailangan singilin sa tatay niya. He is the president now. Let him be true to his oath. Let him show that a Marcos can be true to his oath. House Speaker Bogie D. pabor daw na itigil na ang investigasyon ng Kamara sa flood control scandal. Ang dahilan, susunod sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Nakabarikada pa rin ang Malacanang dahil sa riot sa Maynila. Bagamat nowhere in sight ang Pangulo kahapon, nakamonitor naman daw siya sa sitwasyon. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Isang araw matapos humantong sa karahasan ng September 21 nationwide protest, naninindigan ng administrasyon na peaceful ang kilos protesta kahapon. Pero ang Malacanang, on red alert pa rin hanggang ngayon. Pagpasok sa Nagtahan Gate, ang tanging entrance na bukas ngayong araw pagpasok ng palasyo, makikitang may barikada sa harap. Hindi raw umalis ng Malacanang compound si President Bongbong Marcos nitong September 21 at nanatili sa isang secured location. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakatutok ang Pangulo sa mga kilos protesta kahapon at nakikipag-coordinate sa kanya every 20 minutes. May depensa ang Malacanang kung bakit naka-red alert pa rin ito hanggang ngayon. Malacanang always maintains one threat level. It is never downgraded. As long as the president, being the seat of power of the country, the threat level is just one. It is always high. Sinigundahan din ito ni PNP Chief Melencio Nartades Jr. Here in Malacanang area specifically, sagutin ko uli kanina, this is the seat of power, whether there is no threat or there is threat. These premises, this vital installation is given the highest security. Babala ng Malacanang mananagot sa batas ang lahat ng sangkot sa riot sa Maynila. Pinabulaanan din ni Undersecretary Claire Castro ang paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng anyay mga tulisan na nagtangkang lusubin ang palasyo. Sa isang mensahe sa mga reporter, sinabi ni Castro na tila nakakalimot ang dating Marcos ally na ngayon Duterte supporter na si Singson sa kung sino ang may reputasyon ng karahasan sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at PBBM. Dagdag ni Castro, nagsama-sama na raw sa Duterte camp ang mga mahilig magpatawa kahit hindi komedyante. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Pabor si House Speaker Bogie D. na itigil na ang investigasyon ng Kamara sa flood control scandal. Kung siya raw ang tatanungin, mas magandang ipaubaya na lang ito sa Independent Commission ni PBBM. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Humarap sa media sa kauna-unahang pagkakataon ang bagong talagang House Speaker na si Isabela 6th District Representative Bogie D.
At isa sa mga issue na kanyang sinagot ay kung dapat pa bang ituloy ang House Infrastructure Committee hearings sa kabila ng pagkakatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Ani D, mas makabubuti raw kung ipasa na ang investigasyon sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung anong nangyayari dito sa Infracom. Nakakadalawang hearing na ang House Infracom simula ngayong buwan. Binubuo ito ng Committees on Public Accounts, Public Works and Highways, and Good Government and Public Accountability. Pero sa ngayon, tila hindi pa rin sigurado kung ano ang kahihinatnan ng joint panel. Sa usapin naman ng 2026 national budget, nakiusap si D na bigyan sila ng pagkakataon na ayusin muna ito. Lalo pat may 255 billion pesos na kailangang i-reallocate matapos tanggalin ang pondo para sa flood control projects ng DPWH. Pinaglalaanan natin ang oras ngayon na to make sure na transparent at ang ating pinapapasang proposed budget for 2026. Katunayan yan na ngayon ay meron tayong ginagawang budget amendment and revision sa subcommittee na kung saan marami mga member ng House tinatalakay at binubusisi ang proposed budget for next year. Sinimulan na rin ng House Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ang diskusyon tungkol sa gagawing budget amendments sa ilalim pa rin ng House Appropriations Committee. Yun po yung pinakamalaking task on the part of the BARC, which is to reallocate essentially the 255 billion pesos. Again, this is unprecedented. It has never happened in the history of Congress that we had to reallocate such a big amount. Sinisiguro ni Swansing na makikita raw ng publiko line per line kung saan ilalaan ng komite ang 255 billion pesos na pondo. Bukas sisimula ng Kamara ang kanilang plenary debate sa 2026 national budget kung saan dadaan sa mga miyembro nito ang mga rekomendasyon ng BARC ngayong araw. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Dismayado ang Ateneo School of Government sa nadiskubring ganid ng gobyerno. Sa isang position paper, sinabi nito na lumobo ng 461% ang budget ng Office of the President. Mula 2016, ang Office of the President ay may budget ng 15.8 billion ngayong 2025. Mas mataas ng 2.8 billion sa pagtatapos na Aquino administration. Ang Kamara naman, lumobo ang budget ng 280% mula 2016 sa halagang 33.7 billion. Triple ang itinaas ng budget ng Senado na 13.9 billion. Samantalang ang Office of the Vice President tumaas ng 47% sa halagang 733 million pesos. Binawasan umano ng bilyones ang mga budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para ilipat sa top 3. May pinakamalaking bawas ang Social Welfare Department sa halagang 94.3 billion pesos. Sinundan ito ng PhilHealth na 74.4 billion. Mahigit 25 billion naman ang kaltas sa Health Department at 12 billion sa Education Department. Cat's Eyes Filipino leader Sofia La Forteza also taking a stand against corruption in the Philippines. Anya, para sa ating bansa at para sa sambayanang Pilipino, we must always strive for what is just and fair. She adds, we dream of a Philippines free from corruption where accountability and compassion guide us forward. Giit ni Sofia, the voice of the Filipino people is powerful and unshakable. Kaya kahit wala siya sa mga rally, she is listening, aware, and she stands with Filipinos. Maraming artista ang nakiisa sa anti-corruption protest kahapon tulad ni na Vice Ganda, Ann Curtis, Julia Barreto, at Nadine Lustre. Also showing support for the anti-corruption protest,
lifestyle journalist and podcaster Stephanie Zubiri. Sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel, she shared how proud she is seeing Filipinos voice their anger. Si Stephanie ay kapatid ni Senator Mig Zubiri and daughter of former Bukidnon Governor Jose Maria Zubiri. I am so proud of the courage our Filipino people had yesterday in sharing what they want. Yes. And to also acknowledge and honor the anger that they have instead of suppressing it. Because that's a lot of the work that I do, which is, really honoring anger, not violence. Yes. But anger has the power to move us into change. Right. Nababash naman si Catherine Bernardo dahil sa kanyang silence sa corruption issue. Bukod kasi sa hindi pag-attend ng rally, wala ring statement sa social media ang so-called Asia superstar. Depensa naman ng ilang fans, nagpadala naman ang Bernardo family ng food and drinks for rallyists, and actions speak louder than words. Naging usap-usapan recently na nag-date sina Catherine at Lucena City Mayor Mark Alcala. From Batman to Jesus lookalike, ang iba't ibang gimmick sa anti-corruption rallies susunod sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Boni MRT Station. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Tensyonado man ang mga rallyista dahil sa korupsyon sa gobyerno. Nakahanap pa rin sila ng paraan para pagaanin ang kanilang pakiramdam. Silipin ang kanilang pakulo sa agenda report ni Hannah T. Sa gitna ng inis ng mga Pilipino sa korap, may kanya-kanyang kwento at dahilan sila kaugnay nito. Ating silipin ang ilang kwento sa mga protesta kontra korupsyon. Viral ngayon ang fishbowl warrior na si Alvin matapos ipanawagang babaan ang presyo sa street food. Ibaba ang presyo ng fishbowl! Ibaba ang presyo ng kikiam, fishbowl, tokneleng, kwek-kwek, calamares! Kalaunan, isa pala siya sa mga hinuli ng mga otoridad kahapon. Emosyonal na humarap sa media ang kanyang inang si Mean at hiniling na palayain ang kanyang anak na PWD pala. Ang inaalala ko, kung nandun siya, nung trigger siya, bigla siya makasaktan sila sa loob. Kasi siyempre, sa kamay na siya ng PNP kung sa kasaktan. Sa ngayon, hindi pa tukoy kung bakit dinampot si Alvin. Sabi ng Manila Police District, kakala pa sila ng impormasyon tungkol dito. Viral din ang Luneta protester na ito dahil mukhang wrong spelling ang nasa banner niya. Kuya, tanong ko lang bakit Soto? Soto. Pinalaban po namin yung pinalaban nyo para test ng butang na pinalaban dito. Ano ibig sabihin ng Soto? Ano mini ng Soto? Hindi ko alam. Samantala, kung may sikat na katagang bahala na si Batman para kay Mark na motovlogger, dapat isa-isip ng mga mamamayan na tayo mismo ang Batman ng bansa. Bilang isang Batman kasi we're representing justice, which is yun ang kailangan ng tao. Naghanap sila ng hustisya. Kaya I think this is the perfect time for me to go out as Batman. At bago pa man mag-September 21, spotted ang madring itong hinihikayat magbusina ang mga sasakyang binabaybay ang rally nila. Reaksyon ng netizen na si Mark, sister, more like mother. Napa-movie reference naman ang mga rallyistang ito at sinabing we deserve an explanation. We deserve an acceptable reason. Nasa na raw ang bilyong-bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan. Concerned ate naman ang rallyista na ito. Sa 40 luxury vehicles daw kasi ng mga diskaya, ang kapatid niya, 3 lang daw ang underwear. Nagbabala naman ang cute na doggo na ito dahil nangangagat daw siya ng mga kurap. At sa huli, kay Lord pa rin pala tayo kakapit. Sumulpot ang lookalike ni Jesus Christ sa rally na para bang sinusundo na raw ang kurakot. Sa dami ng placards, sayawan, OOTDs at paiba-ibang chant, iba-iba man ang paraan, iisa pa rin ang panawagan ng mga Pilipino. Wakasan na ang sistema ng korupsyon. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Muling magtitipon ang weavers, artisans, and designers from all over the country para sa Likhang Habi Market Fair. And now in its 15th year, the much-awaited event promises to be bigger and bolder than ever.
It's more than just shopping. It's a celebration of culture, craft, and community. Magbabalik ang Likhang Hobby Market Fair for its 15th year this October 10th to 12th at Space at 1 Ayala in Makati. The annual event brings together about 100 weavers, artisans, and designers from all over the Philippines. Para sa buyers and enthusiasts, it's one of the most awaited events of the year. A chance to take home artisanal products with cultural significance and meet the communities behind them. Guests can also join Kwentong Kultura, the hobby lectures, with talks and panels from young fashion advocates to established textile entrepreneurs. What we're trying to do is educate the public. Because I think if there's a demand, if like let's say the customer or the person buying knows that, oh, this is polyester and I want cotton or I want a higher level of piña woven this way. And so that's what we try to do, educate all the different processes so that you understand it. And when there's a demand, then the weavers will make it. And because no Filipino fair is complete without food, visitors can enjoy an expanded culinary section headlined by Chef Sao Del Rosario. From the threads of the past to the stories of the future, the Likhang Hobby Market Fair weaves together heritage, sustainability, and community. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Ano? Sino ba si Zoto? Confused din siya. Hindi niya na... Hindi kasi meron din naman ganon, yung pinahawak lang. May ganon talaga. Hindi mo maiiwasan. Mabuti nga ganon na lang hawak kaysa ma-molotov bomb. Naman. Hindi ba, no? Nasaan na ba si Soto? Nandiyan ba? Pakinggan natin ulit. Oo. Ano bang problema ni Soto? Sino ba yun? Di ba? Wala. Hindi wala nila. Pero paborito ko na interview ni Corina si Batman. Si Batman. Kasi make sense eh. Justice League of the Philippines siya. Yun din ang wish ko talaga. Ayan. Galing ang nasa banner niya. Kuya, tanong ko lang bakit Soto? Soto. Pinalaban po namin yung naglaban nyo para tigas ng buta na naglaban dito. Ano ibig sabihin ng Soto? Ano mini ng Soto? Hindi ko alam. Samantala, kung may nag-dial a friend pa siya. Dial a friend. Ano daw ibig sabihin nito? Ay, di ko, ano pinaglalaban nyo? Ano pinaglalaban nyo? Ganun na rin kami. Tulungan na natin, Zoto Hell. Mga korap. Pero yan ang ipinapangako nilang magiging una pa lang sa marami kung walang makukulong. No? So, dyan natin makikita kung sinong unang mahahanapan talaga ng sapat na ebidensya para makulong, para manahimik kumalma ang bayan. Siguro para ma-share mo rin sa amin, kasi you were in both sides. Ano yung pakiramdam ng mga tao? Ano yung naramdaman mo bilang, as a journalist out there yesterday? Well, the demographics between Manila and EDSA Plaza, medyo ibang-iba, no? Medyo ibang-iba. Nagbibiro nga si James Caraan, yung mga reporter daw. Yung mga reporter daw na pinadala dito sa Mendiola, Panggera. At dito naman dito sa may EDSA, nakabihis daw kami. But anyway, medyo umiwas din ako kasi parang makakaramdam ka talaga ng medyo sobrang galit doon sa Maynila habang nagtipo naman ng mga pare, madre at kabataan and civil society in EDSA. Ganon. Masaya naman kasi marami ako nakasalubong na matagal ko nang hindi nakikita. Ayun. Ang huli kong kita sa kanila 1986. Ganon na daw sabi sa atin. Okay. Alam na namin yon kung ano. At 94 days to go. It's Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.